Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Pentacles, the Three of Swords, the Page of Swords, and the Ten of Swords. Okay, so malaki yung possibility na you are dealing with an earth sign or air sign. Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, air, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede ring may third party situation na nagaganap, kaya may mga iba't ibang energy dito na earth and air. Okay? So, kung halimbawa man naghiwalay kayo nitong tao na ito, maaaring mag-reach out yan sa'yo sa mga susunod na mga araw para ma-resolba ang whatever problem na nangyari between the two of you. Okay? And then we have here the Ace of Wands. So, susuyuin ka nitong tao na to, sasabihin niya na mahal ka pa niya. And dahil sa mahal mo pa rin itong tao na to, ay maaari nga na maniwala ka sa kanyang pinagsasabi. And then, ayun. Actually, hindi naman niya mariresolve or hindi naman niya masusolusyonan yung mga problema na nangyari between the two of you. So, kapag nagkabalikan kayo nitong tao na to, pati yung mga problema na nangyari sa inyo ay nandun pa din. Okay? And then we have here the Nine of Pentacles, the Two of Swords, and the Seven of Pentacles. So, parang you're taking a chance here. Parang hindi ka naman sure talaga kung totoo ba yung pinagsasabi niya. Hindi ka sure kung talaga bang hindi siya committed or hindi kung single ba siya talaga or wala na yung third party, ganun. Pero you are willing to take a chance na umaasa ka na kung babalikan mo siya, merong magiging magandang result. Okay? And then we have here the Temperance card and the Ace of Pentacles. So, kapag nagkabalikan kayo nitong tao na to, at first, you will feel na everything is okay, things are getting serious, ganyan. And then, Four of Cups, biglang mararamdaman mo na may kulang. Parang hindi ka satisfied. Parang disappointed ka. Ganon. And then, saka ngayon, lilitaw yung mga sinasabi ko kanina na mga problema muli. Kasi nga, hindi naman siya na isaayos talaga. Pwedeng naitago lang or yung parang temporary fix lang, pero yung hindi totally na nawala. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Queen of Cups, the Hierophant, the Five of Swords,
and the Page of Swords. Malaki yung possibility na you are dealing with an air sign. Gemini, Libra, and Aquarius or Taurus. Okay? May chance din na married kayo nitong taon na ito. And parang may history itong tao na ito na nagsinungaling sa inyo. Pero nevertheless, mahal na mahal mo talaga itong tao na ito. And ayun nga, sa susunod na mga araw, makikipag-usap sa'yo itong tao na ito. Pag-uusapan ninyo yung mga problema na meron kayo. And then, pag-uusapan ninyo yung mga reasons kung bakit lumayo siya or nanglamig siya sa relationship ninyo. Medyo parang magiging mataray ka dito or vocal ka dito. Yung talagang prangka ka. I-open mo sa kanya, sabihin mo talaga lahat sa kanya yung mga naging problema, yung mga ayaw mo, yung mga gusto mo, ganyan. At parang you wanna make sure na merong magandang patutunguhan itong connection na ito. Okay? And then we have here the King of Pentacles, the Seven of Swords, and the Moon. So, sasabihin niya na, yes, I am ready to commit to you. Seryoso ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko para lang makampante kung secure ka sa relationship na ito. Pero joke lang. I mean, may hidden intention siya. Nagsisinungaling siyang deceitful. Okay? Hidden intention. Yung front niya, seryoso ako. Pero, hindi pala. Okay? And then we have here the Eight of Pentacles and the Hermit. So, dahil sa magpapadala ka sa kanyang mga flowery words, yes, makikipag-ayos ka sa kanya. You will, makikitaan mo naman siya ng effort actually, na, ginagawa niya nga yung mga sinasabi niya, na gagawin niya. Parang ganyan. So, parang, medyo nagiging confident ka dito na, siguro nga natauhan na siya. Siguro nga nagkaroon na siya ng realization, ganyan. Okay? So, makikitaan mo talaga siya na parang working hard for the relationship. Okay? And then we have here the Magician. Si Magician kasi, yes, napaka-skillful. Ito yung talagang nakikita mo na ginagawa niya yung best that he or she can to make things happen. Pero ayun nga, may pagka-user, may pagka-manipulative. As of now, hindi ko alam kung ano talaga yung intensyon nitong tao na to sa'yo. Kung ano yung totoong rason kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Okay? Pero, maybe just give him or her the benefit of the doubt. Sabi nga nila, hanggat wala ka namang evidence or wala naman siyang ginagawa na masama, sige lang, parang ganyan. Malay mo, eventually nga, mapagtanto-tanto niya din na talagang ito yung dapat niya na gawin. Now, hindi niya na kailangan pa na magsinungaling sa'yo or hindi ka na niya kailangan pa na manipulahin, parang ganun, or gamitin.
Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? We have here the Emperor, the Ten of Pentacles, the Ten of Cups, and the Seven of Cups. Okay, sa mga susunod na mga araw mo kang magiging happy ang iyong family or relationship with someone. Mukhang talagang tinataguyod niya yung inyong relationship. Ginagawa niya yung makakaya niya para lang mai-provide sa inyo yung mga pangangailangan ninyo. And parang naninindigan talaga siya dito. Nakikipagtulungan talaga siya sa'yo para mapanatili ang happiness and comfort or saya nga sa family. Okay? And because of that, mas nagiging kampante ka, secured ka. Okay? Ang nakikita ko lang dito, parang may kulang. Hindi ko alam kung ano, pwedeng ikaw makakaramdam na there's something missing. Or pwedeng you want more. Oo, masaya naman kayo, buo naman kayo. Financially, pwedeng okay kayo. Parang halos sa lahat ng aspeto, okay na kayo eh. Pero para sa'yo, may kulang. And maybe you don't know exactly what it is. Basta meron kang hinahanap. And maybe you want to explore kung ano yun. Yeah, parang you want to go on a journey here. Okay? Parang you're not content. Hindi ko alam. Sa lahat ng zodiac signs, kayo yung pinaka-okay sana yung reading kasi nga okay naman yung person ninyo, okay naman yung relationship ninyo, pero hindi kayo kontento. Parang you wanna be free. You wanna do what it is that you like. Or travel, ganyan. Enjoy yourself. Parang ganun. Parang nabobore ka. Parang may kulang. Or maybe career-wise siguro. Or hindi mo na na-enjoy siguro yung sarili mo. Okay? But you know na kapag ginawa mo yon, everything will shatter. Kaya parang you're just dreaming about it lang. Parang pinapangarap mo lang. Hindi mo magawa. Kaya tuloy, there's a part of you na hindi fulfill. Okay? Lalo na ito dun sa mga may family na nga na housewife lang or husband na wala nang ibang ang ginawa kundi nasa bahay lang, ganun. At mag-alaga, mag-asikaso sa family, maaaring namimiss ninyo na magtrabaho or mag-travel or ipamper yung self ninyo. Maybe ganun, something like that, So, yun yung mararamdaman ninyo. Okay? And then we have here the Hangman and the Three of Wands. Pwede na you feel na wala kang development. Parang paulit-ulit lang yung nangyayari. Again, feeling mo nga parang nabobore ka. Parang you feel stagnant. Walang progress, walang development. Okay?
And then we have here the Nine of Swords. At yung kumbagang nagbabother sa isipan mo. Okay? Hindi mo naman problema kung tutusin yung person mo. Okay? It's more of self-fulfillment siguro yung problema. Okay? Kaya, siguro rin hindi mo mahanap yung happiness sa ibang tao kasi nga sa sarili mo hindi mo maramdaman na happy ka with yourself. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.